Network Entertainment. Hi girls and boys! Kami ang Lady Bosses! Mga sisteralets! CR tayo, let's go! Okay. Hello! Tayong dalawa na naman, Jeannie. Oo, I-ask ko lang ako Ano? for today. Shucks! Nalimutan ko. I-ask ko lang ko. Ask ko lang. Nakalimutan ko na nga talaga. Ano nga ba? Oo nga. Oo. Kailan mo naramdaman Na? na matanda ka na? Ngayon. Na malilimutin na tayo. Para Oo. tayong si Duterte, no? Grabe. Nakaipa siya tanongin. Ramdam ko yung frustration ni Senator Risa Hontiveros. Kasi feeling ko avoiding lang siya eh. Alam niya yung ibang sagot niya, pero dahil alam mong nahuhuli na siya, ayaw niya i-expound yung sagot niya. 'Di ba yung sino yung mga death squad mo, pangalanganan mo. Tapos sabi biglang, I'm already 73 years old. This was 30 years ago. I cannot remember. Ulul, kakakwento lang yun ng ibang details. Anyway, but that's not the topic for today. Okay. Topic for today is, kailan mo nalalaman na tumatanda ka na? O you go first. Because I'm still thinking. Ngayon, kagabi. Hindi kasi usually pag meron ako, nagkakaroon ako ng period. Wala akong nararamdaman na sakit nung bata-bata ako. As in, hindi nagka-cramps, wala akong nararamdaman cramps. Pero simula Walang nung dysmenorrhea. walang dysmenorrhea ever since. Pero siguro nag-start to last year, nung siguro nag-40 na ako. Talagang sobrang ramdam ko na yung first day. Talagang ang sakit ng buong katawan ko, hindi ako maka-function. Dati, nung bata ako, yung mga nagdi-dysmenorrhea, na-OA-yan pa ako sa kanila eh. Yung parang, OA naman, itakbo mo lang yan. Alam mo yun, yung parang wag mong i-baby, parang gano'n. Tapos ngayon, talagang naramdaman ko na talagang hindi mo siya matatakbo. Hindi Tsaka mo dati, siya diba, nung last live recording natin, grabe yung dysmenorrhea mo nun, halos Ganun. collapse. Ganun since last year. Kaya pala, sabi ko, kala ko hindi lang ako kumain noon. Yung last recording, nag-on-site tayo. Akala ko dahil hindi lang ako kumain noon, kaya namumutla na ako and all. Kagabi, ganun pa rin, namumutla pa rin ako, pero nakahiga na ako eh. So, wala akong choice. Kahit mag-faint ako, matutulog na lang ako. Di ba? Hindi ka nagpa-check up? Hindi. Kasi lang naman to eh, first day lang, tapos after na first day, okay na. Di ba low blood or kulang sa iron? Papacheck ko Kasi na lang. pagka nawawalan ka ng dugo, iron deficiency din yan eh. Baka anemic ka na. Baka nga. Anyway, ako ganun din. Hindi siya dysmenorrhea eh. More of forgetfulness. And then, ang sakit sa likod. Di ba kasi nga ito, third pregnancy, tas nanganak ako at 43. Mas ramdam ko yung pagod, saka sakit sa likod, saka sa buto-buto. Ano may parang konting galaw lang, feeling mo mangingisay ka na, mag-snap ka na. Diba? Yung babalian ka na. Yung uupo ka lang eh. Ano? Yung uupo ka lang, aray, alam mo yung, uupo ka na nga lang eh. Ang daming Diba? kasi. Ang sabi, may research, nakalagay doon, mararamdam mo yung sudden aging is not a gradual process. There are sudden spikes of aging. 44 years old and 60. Yun yung average age ng mga tao na biglang nakaramdam ng aging. 44? 44 and 60. Yun, particular age na yun. Yung dun mo biglang mararamdaman na nag-deteriorate yung health mo. Wala pa naman ako 44. Pero pag 44 ka na, you have to be ready rin kasi merong mga bigla kang mararamdaman or mararanasan na, shucks, ang tanda ko na, parang ganun. Ako dumadami na yung puting buhok ko. Talaga ba? Oo, pero sa ilalim. Oo, katago. So, balak mo magpakulay? Tamad ka pa namang magpakulay. Oo, tingnan natin kung bagay naman sa akin yung puro puti. Oo, tsaka uso naman ngayon, di ba? Si Don Solueta mo, naka all white hair. Tsaka si Troy Montero. Si GB ba may puting buhok na? Hindi naman ako bastise eh. Hindi, minsan bagay na mabagayan naman eh. Si GB ba may lumalabas na white hair? Meron naman. Siya na una. Pero syempre kasi, di ba, hindi mo naman mahahalata. Ang una mo mahahalata sa kanya yung panot niya.
good excuse not to have white Ah, hair. Oo. Buti nga may white hair siya. Yee! Kinikilig pag may white hair. Buti na may hair pa eh. Oo nga. At least my hair. Ano ba? Parents mo ba? Kamusta? Nararamdaman mo na tumatanda sila? Oo naman. Si daddy, na siya bedridden na siya Ha? Pwede rin dinadali Oo. mo? Oo, may caregiver na siya. Pero sharp pa rin yung utak niya. Pero As in, yung hindi katawan na nakakalakad? kailangan na niya ng aid. Tutulong sa kanya. Oo. Ano feeling niya? Kasi di ba nasanay siya as hands-on Oo, working farmer yun sa farm. Oo. So, Oo. big change for him. Hindi. Gradual naman yung niya. Deteriorate ng katawan niya. Kaya Bakit? hindi... Any particular cause? Sa depression, sa mental health siya Sa mental health niya. Kaya parang hindi na siya gumalaw, hindi na siya, Dementia? yung ayaw na niya lumabas, yung parang ganon. Ewan ko, may history sila ng mental health, may depression, may may history sila ng ganon, yung may depression sila. Pag yung tumatanda. O kasi siguro parang naninibago sila na hindi na parehas nung galaw nila dati. Kaya nade-depress sila. Dad ko may pagkaganon din eh. Siguro yung sanay na out and about na laging gumagalaw, laging gumagala, laging nagtatrabaho. Tapos biglang naramdaman nila pagod tsaka yung pagkatanda. It does something to the brain. No? Pagod, tapos pagiging matanda, tapos biglang kung natigil na sila sa bahay, bigla nilang iisipin, hala, hindi ako ganito dati Oo. Bigla nagsisink in. Oo. Pero paano Si yun? mama, May kausap dad mo for that? O mama mo lang? May kausap dad mo na psychiatrist or mom mo lang? Dati meron. Pero, yun nga, over the years, nag-deteriorate na nga rin yung katawan niya. So, parang natanggap na rin niya siguro na, siguro katandaan na to. Parang ganun. Hindi na something na because of anything. Parang alam mo yun na kaya ko pang ayusin. Siguro katandaan ko na to. Parang ganun. So, parang andun na siya. Okay na. Tapos yun. Unti-unti nang tumatanda na rin yung niya, yung katawan niya. Pero si mama sobrang lakas pa rin niya. Tsaka siguro mamo na naalagaan niya yung health niya ever since dahil doktor siya. Oo. Ma-exercise din siya Pero I would think dad mo ma-exercise din nung kabataan niya kasi farmer. Pero yun nga, pag genes mo na, wala ka na magagawa din. Oo. Pag na yung utak mo na. Kasi di ba nga, mind over matter. Pag yung utak mo ang nag-give up na, wala na. Sasama na yung buong katawan mo Yeah. Oh no. Diba? O di na sa lahi mo rin, Jamie. Kaya nga. Pero siguro, hindi. Malakas yung psyche ko. Feeling ko malakas yung willpower. Yung willpower. I think for women also, it does something to your brain. If you think about your kids, na you have to live long, you have to be stronger for your kids. Mm-mm. No? Kasi, tingin mo, as a psychologist, ang lalaki, or opinion mo lang, lalaki kasi parang buong kabataan mo, halos dinedicate mo sa trabaho. Oo. Working hard for your family. Oo. Siguro sa lalaki, parang pag nakita na nila working na yung mga anak nila, parang, oy, okay na to. Okay na ako, parang gano'n. Pero pag nanay ka, ewan ko siguro, ito yung isip natin as yung generation natin. Kasi sa mga mommies, forever yan na nanay ka Emotional ang tinitignan mo Anytime kailangan ka ng mga kids mo, emotionally. Diba? Tuloy-tuloy no? Pagka tanda nila, pagka nagkasariling anak sila, parang you still have to be there for them. It's not about the age. Oo. Kailangan nila ng experience mo Mm-hmm. Nung bata ka ba, anong tingin mo sa mga matatanda? Ako na yun Parang, nung bata ko, ang tingin ko sa matanda, yung mga edad ko ngayon. Diba? 40s. Ganon? Di ba talaga? Halimbawa yung Golden Girls, 50s lang pala sila nun. Yung Golden Girls parang ang tatanda na itsura nila. Diba? Kaya nga. Siguro yung kasi siguro yung hairstyle nila na kulot-kulot. Yung hairstyle nilang maikli na kulot-kulot. Di ba yun yung ng hairstyle ng mga matatanda noon? Yung forma nila mismo. Tsaka parang hindi sila talaga masyadong nagnanamit. Hindi sila, I don't know, o baka nung time na yun, uso na yun noon. Yun yung fashion nila noon. Oo.
Hindi sila masyadong nag-aayos. Kasi kaya golden 50 golden girls. Ngayon, ilang taon na si J-Lo? 55, 56 na yata siya by now. Pero tingnan mo yung physique niya. Oo, ibang klase yung mga matatanda ngayon. Like, hindi na matanda. Although, siguro yung mga kasi very okay. Oo. Pero kahit naman tayo, mukha ba tayo matanda? Like, I mean, matanda na pag-golden girls na tayo. Tingin ng mga anak natin, matanda na tayo. For them, matanda na tayo. Feeling ko na pressure lang tayo sa Hindi parang yung forma natin, parang pambata pa rin Hindi naman yung alam mo yung pang-lola. Pang-lola. Ano ba pang-lola ngayon? Asing balot na balot. Parang magsisimba. Ganun ba? Tama. Long sleeves, parang INC. Lahat garterized. Pati yung pantalon mo, garterized. Hindi, pero maski matatanda ngayon, ang puporma I would think, yung mga 60s, 70s. Uniqlo. Di ba parang pare-parehas na nga porma ng mga tao Very Uniqlo. Very Japanese-inspired. Yung minimalist, pero komportable ka. Pero at the same time, hindi matanda tingnan. Oo. Siguro, nakaka-pressure na rin kasi yung mga bata Oo. Siyempre, you want to look good. Mga Gen Z ngayon, they're not too much into pa-sexy forma. Comfort din ang habol. Diba? Oo. Yun naman yung gusto ko sa Gen Z. Hindi, yun nga. Totoo yan. Totoo yung na-observe mo na yan. Baggy yung pinaka-sexy na nila yung crop top. Oo. Na kaya natin, to be fair. Oo. Kumakrop top ang mga nanay. Ang mga momshi, kumakrop top. Pero yun naman yung yun yung uso nung 90s, di ba? Totoo. Nagka-crop top din ang tawag sa atin noon, hanging. Hanging, oo nga. Tsaka body hugging. Body hugging. Body hugging. Body hugging. Hanging shirt. Oo nga, hanging. Pero very minimal option. Parang, ang hirap maghanap ng magandang fit na hanging shirt back then. Kasi puputulin mo lang yung totoong t-shirt. Ginawa mo nga yan? Ginawa mo nga? Hindi naman. Ako noon parang medyo tomboy, boyish ako noon. So parang yung mga damit ng mga kuya ko ang gamit ko noon, ng 90s. Baggy shirt. Nauso rin ngayon. Uso ulit. Hip-hop. Hip-hop. Ay, nako. Pero nga sa tingin mo yung tingin mo sa mga matatanda nung bata ka? Ako natatakot ako sa mga matatanda noon Hindi, how old? Anong matanda para sa iyo back then? Hindi ko alam. Lola? Siguro, oo, mga lola. Yung mga lola, natatakot ako sa kanila. Like, kung tumitig sila, parang may kasalanan ka. Mga Immortal, listen to the Underpaid Podcast with me, Stanley Chi, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagchichismisan lang tayo or nagkukwentuhan. Listen for free on Spotify, Apple Podcast, or kung saan ka man nakikinig ng podcast. Kita-kits! Alin yung mga asking uugod-ugod na? Hindi naman. Hindi, visualize natin. Anong lola para sa'yo? Gloria Romero? Oo, ganun. Okay. Ganun na matanda. Parang mataray na matanda. Oo. Old maid? Hindi naman not necessarily old maid. May asawa naman sila, naging masaya naman sila. Pero yun nga, yung parang lola ko, parang ganun. Lola na, yung nagda-duster na, yun. Yung medyo mabagal na siya maglakad. Ganun yung matanda. Hindi kasi parang papalo, hindi kanya mahabol, mahina na siya Hindi, nakukuha ako sa mamo. Pero nakukuha ako sa tingin. Alam mo yun, yung pag tumingin sa'yo, tas parang linakihan ka ng mata, parang anong kasalanan ko? Shit. Pero to, mami ng daddy mo, mami ng mami mo? Mami ng mami ko. Talaga. So, mataray. Di ba,
Kasi feeling ko sa, taga-Dupax din. Oo. Naalala ko kasi sa kanya, yung pinaka naalala ko sa kanya, naglalaro ako ng Barbie. Pero yung Barbie, yung kamay ng Barbie, yung iniikot ko yung kamay, ginaganon ko yung kamay. Iniikot-ikot ko yung kamay. Tapos sabi niya sa akin, gusto mo, you want, I'll do that to you. Oh my ako. God. So parang siguro nakukulitan siya sa akin. Oh my gosh. Ilang taon ka naman? Siguro elementary ako noon. Siguro mga 6 years old ako noon. Seryoso siya? O nagpapatawa? Seryoso siya. Nakakatakot nga. Siguro nakukulitan nga siya sa akin. Kaya ewan ko yun naalala ko sa kanya. Ay, kawawa. Tapos meron pa, yung lolo ko naman, ang ginagawa niya kasi, malayong 11 years kasi agwat nila ng lolo ko. So, ang ginagawa niya, binubunutan niya ng, yung, anong tawag doon? Yung balbas? Ay, balbas ba tawag doon? Balbas, oo. Binubunutan niya. Tapos, biglang, ouch! Gumanin yung lolo ko. Tapos nakita ko nagdudugo. Tapos nung nakita ko, tapos nakita ko, ang sabi lang niya sa akin, shh. Kaya natatakot ako talaga. Kaya nga. Tsaka tumatak sa utak mo. So, na-trauma ka or something. Feeling ko kasi family nyo, matriarchal, very strong personality yung mga babae, no? Oo. Nakakatakot nga yung lola ko. Takot ako sa kanya. Yun lang naalala ko sa kanya. Probinsya thing? Sa Dupax ganun? Or nagkataon lang yung family nyo, mas matriarchal? And siguro mas matriarchal dahil mas maraming babae. Mas maraming babae yung side ng mami ko eh. So yun. Tsaka ewan ko, hindi ko alam. Tingin mo ba ganun ka ngayon? As you age, are you turning like your lola? Or your mom? Gusto ko maging parang mami ko. Mabait mami ko eh. Maano siya. Very accommodating. Ayoko maging parang lola ko. Very accommodating, very, soft-spoken. Hindi naman soft-spoken. Fair siya magsalita. Loving, very, basta ganun. Gusto ko ganun sa mami ko. Pero feeling ko nagiging parang lola ako. Lola ko. Pero, buti your mom turned out okay. Buti hindi siya nagmana sa lola mo? Or paano naging ganun yung mom mo? Kung yung mother figure niya very strict, mataray, masungit. Hindi ko alam eh. Siguro kasi marami sila, tas different personalities naman sila. Si Mama meek talaga siya nung bata siya. Religious, lagi siyang nasa simbahan, kala nila magiging madre, parang ganun. So, iba siya. I mean, iba. Parang ganun. Ikaw ba, mami mo? Sinong mas mabait? Mami mo o yung daddy mo? Pareha silang, mom ko, when provoked, can be mataray. She's very meek also, soft-spoken, very introvert. Pero kaya niyang maging palaban kung kikailanganin. Ganon siya. So parang ganon din na pick up ko. Lola ko mataray din. Alam mo, parehas tayo. Lola ko, 12 years younger than my lolo. Pero maaga namatay yung lolo ko eh. Pero gano'n din siya. Ibiro mo, single mom siya for the longest time, taking care of 7 kids. Talaga? Kasi namatay na yung lolo ko ng mga 50 plus pa lang siya eh, heart attack. So siya nagpalaki ng mga anak niya. 7 kids siya lang. So kailangan niya, siguro forcefully, kailangan niya. What do you mean nagpalaki? 50 years old na siya nun. Ilang taon ba yung mga bata? 50 yung lolo ko nung namatay. So siya mga 40 plus pa lang. Kasi age natin, nung namatay yung asawa niya. Okay, gets. Oo. Tapos wala siyang, back then, nung panahon nila, housewife lang talaga yung ginagawa nila eh. Wow. Lolo ko, hindi ko alam pa, hindi, mga lupain nila sa, lupain. Yung pagsanahan, actually, nakuha ng mom ko sa lola ko eh. Parang namana niya from generation ng lolo pa niya. So, mga mana,
nabuhay siya sa mana. Generational Oo. wealth. Oo. Uso noon yung 11 years gap, 12 years gap. Yung mga Bakit nga ba? groomers yung lolo natin. Diba? Yeah, Parang, hindi ko naisip. Ang kwento pa nun, ang lola ko daw nun is man-hater. Pero, 11 na anak, man-hater yung ayaw sa lalaki. Pero uso ba nun ng mga arranged marriage sa mga Pinay? Hindi rin naman no? Parang hindi din. Parang, ewan ko, hindi. Feeling ko hindi naman. Pero ang Baka weird kaya lang na. hindi nakapagpakasal yung mga lolo kasi sa war? Lolo mo, Hoy, lumaban pa ba? Hindi naman siguro. Hindi ko alam. Ako hindi ko alam kung lumaban siya or what. Kasi I would think parang war-stricken society. So wala silang oras makimingle pa or makilandian. So hindi muna sila nagpakasal. By the time na gusto na nila magpakasal, ang tanda na ng mga babae na kasing age nila. So they would prefer the young. Pag-aralan nga natin yan. Very interesting. Oo nga. Totoo. Parang ang hirap naman noon. Parang usually yung mga nalalaman kong lolo-lola, mga ganun na yung age gap nila. Mga mala Vic Soto, mga ganun. Grabe ka. Kay Vic Soto, layo ng age gap no. Nasa 30 years yata yun 30 years yun. Ripolin Luna. Oo. 30. Hindi naman grabe 30 years. Mga tama lang yung 10 to 12 years, ganyan. Oo. Pero tingin ko malayo na yun eh. Malayong age gap na yung ganun. Pero okay lang naman kung it work naman sa kanila. Ano sa tingin mo ang kupal na matanda? Kupal na matanda. Alam mo, may isang office mate ako dati. Pag kami nakikita siyang matanda, lagi siya naawa. Yung mga namamalimos. Tapos yung mga mag-isa lang, naglalakad, mabagal, na matandang lalaki. Pero sabi ko sa kanya, alam mo, huwag kang maawa. Nung kabataan niyang for sure gago yan. Ay, karma niya yun. Diba? Hindi ako naawa sa mga matatandang lalaki kasi for sure at some point, meron silang kagaguhan na ginawa. Ikaw, anong tingin mo? Sa mga kupal na matanda? Yung parang, shit, baka mabash ako dito. yung masyado nilang inaano yung rights nila. Ay, na, senior oo, card. Oo, senior card. Agree. Agree. Hindi, tsaka ginagawa nilang excuse na. Yung pagiging matanda. Halimbawa yung interview ni Duterte rin sa Senate. Hindi ko na maalala. Alam mo, buti-buti nandito ako ngayon para explain ko yung side ko. Di ba may mga ganun siya, biglang, hindi ko na maalala. Pero, Tapos mura pa ng mura. Yun nga parang they're using the card, the senior card, as an excuse to do things that are not usually acceptable. Oo. Diba? Yun. Parang, actually yun, si Duterte na ang isa sa magandang nakupal na matanda. Alam mo, natatawa pag totoo, mura siya na mura. Pag nakikita ko nga yung interview na yun, parang natatawa na lang ako parang shit, hirap na hirap si Riza dito. Hindi ko mapanood, hindi ko siya matapos kasi naiinis ako. Pero ang dami niyang sinabi doon. Parang yari siya sa ICC. Yari talaga siya. Inamin niya lahat ng mga yung death squad niya. Anyway, this is not about politics. Pero hindi ko siya kayang panoodin. Parang siyang machismo na na matanda. Yung basta yung traditional na matandang lalaki na na kaya niya sabihin lahat. Tapos biglang sa news, pang PR niya, biglang pumunta sa Batangas, pumunta dun sa mga nasalanta ng bagyo. Yes, parang paawa. Yeah. Pang-counter nung kagaguhan niya sa Senate. Anyway, this is not about him.
Pero tagal ng usapan naman. Ito naman. Ano sa tingin mo yung mga mababait na matanda? Like, ano yung itsura nila or ano yung ugali nila? Ano yung demeanor nila? Usually, what I picture is yung araw-araw na nagsisimba, but it does not follow that they're nice just because they go to church every day. Pero yun yung napipicture ko. Mami ni Arch, yung mami ni Arch nung boy pa siya, araw-araw nagsisimba, tapos laging pagka-weekend, siya yung nag-organize ng mga volunteer work sa simbahan. Yung, now that they don't have their kids in their homes, alam, may kanya-kanyang pamilya na yung mga anak nila, parang contributing back to community. That's how I picture an old lady na mabait. Ikaw? Oh, parang ganun din. Kasi ganun din si mama sa amin. Yung very active siya sa church. Tapos very, alam mo yun yung ginagawa din niya na parang siya yung mag-organize ng mga whatever, mga feeding program, mga charity work, yung mga ganun. Alam mo yun, yung mga, basta yung mga ganun. Tapos kung may pangit na talagang lalaban siya, hindi pwede yan. Mali yung ginagawa ninyo, yung mga ganun. Galing, no? Yun yung tingin ko sa mga mabait na matanda. Pero bakit karaniwan babae? Dahil babayas lang tayo. Pero ang babae, mas active ulit. Baka nga, parang hinahanap pa rin ang katawan ng babae to give back. Or to leave a better future for their children. To take care, oo. Siguro. Most probably. Pero we can generalize. Baka may mga ibang matatandang babae na nakamukmuk lang din sa bahay. Meron. Meron din. Marami yan. Oo, marami yan. Basta pag sa probinsya, mas kita mo yung mga matatanda versus dito sa Mas visible sila. Sa simbahan? Hindi, siguro dahil small town lang siya. Makikita mo sila mamalengke, very active pa rin. Hindi, tsaka siguro wala kasing helpers. Sila talaga gumagawa lahat. Oo, sa bagay. Pero ikaw, na-imagine mo na sarili mo as a lola? Hindi. Parang feeling ko magiging maiinis sa akin sila Fonzie. Sila. Hindi, magiging pakialamera akong lola. Hindi, pakialamera in a sense na gusto mong tumulong sa mga apo, mag-alaga ng mga anak. Okay lang. Oo, okay lang. Okay lang yun. Pero 'di ba, syempre parang medyo maano ka. 'Di ba? Ako nga naiinis ako kapag yung mga views ko sa pagiging parent pinapakailaman ng lola ko, ng tita ko, yung mga ganun. Feeling mo nakakatakot ka bang mother-in-law? Ay, hindi ko alam. Actually, hindi ko alam. Basta, hindi sa akin, basta pag mabait sa akin, syempre mabait din ako sa kanila. Parang ganon. Pero pag medyo nakikitaan ko ng kamalditahan, ako magmamaldita din ako. Ako natatakot ako para sa magiging future daughters-in-law mo. Humanda sila sa'yo. Oo nga. O yan. And dahil andito si Kirby mula sa kaboses ninyong magmamaldita na mother-in-law, Jeannie Lakay. At mula sa kaboses niyong feeling ko, lola na ako sa edad na 43 dahil ang sakit ng likod ko. Si D, kami ang Lady Bosses! Yes! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.